Kapag harvest, eto na ata yung pinaka-exciting part na gustong-gusto namin ng anak ko. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Excited na nga kami ng anak ko na harvestin etong watermelon. Dahil natuyo na po yung mga dahon-dahon niya, kaya kailangan na po namin itong kunin. Hindi ko pa sana ito kukunin, kaso nga lang mga auntie, talagang lanta na po itong mga dahon niya. Kung hindi pa namin to kukunin, baka malaglag lang, edi sayang. Excited na akong buksan to mga ante, kaso nga lang po hindi pa namin ito pwedeng buksan dahil hindi po siya masarap kainin kapag hindi malamig. Bukod sa akin, may isa pa nga na excited na rin kumain ng pakwan. Walang iba po kundi itong anak kong si Kenshin. Napakahilig niya po talaga kasi sa pakwan. Pinakita nga ng anak ko sa lola niya. Sabi ko nga sa kanila, ay kainin na lang namin ito kinabukasan. So, ito na nga po mga ante, hindi ko na po papatagalin. Kinabukasan po ng tanghali ay kinuha ko na po itong pakwan sa rep. Kasi ko, I see. Wow, ito po yung tanim kong pakuan dun sa labas. Hinarvest namin ito kahapon, pero try natin siyang buksan. Try natin buksan kung pwede. Ito-try ko na nga pong hatiin tong pakuan kung hinog na. Sa una, hindi ko pa nga alam kung paano ito hatiin. Parang nahihinayangan nga po ako mga ante. Nagpintasmat nga mintikulay na. Hindi ko pa nga masyadong nahati, kaso nabiyak na. Sa isip ko, ano kaya ang lasa nitong tanim kong pakwan? 1, 2, 3. Kasi mote ko rin. Ay! 1, 2, 3. 4. 4! Wow! 5! Yay! So, eto na nga po yung tanim namin pakwan. Medyo okay naman po yung kulay niya. Pulang-pula nga, titikman naman natin kung ano ang lasa. Katapos kong tikman, syempre si Kenshin naman po ang titikim. Do. See? So, eto na nga, hindi po matamis itong pakwan, pero lasang pakwan. Pagkatapos po namin tikman ng anak ko, ay papatikim naman natin kay mother-in-law. Tao kasang. Tao kasang tayo ite? Di mo, oy, sine o kasang. Okay naman po kay mother-in-law yung lasa mga auntie. Sunod naman po natin bibigyan si father-in-law. Pag naghihiwa nga po ako dito, ay kinakain na rin po ni Otosa. Kagaya nga po ng sinabi ko, kapag hindi po ito malamig, ay hindi po siya masarap. Lalo na hindi pala ito matamis. So, dahil po malamig, ay napakasarap po niyang kainin. Kung makakaubos nga po dito sa hinarvest naming pakuan, walang iba dyan kundi itong si Kenshi. Nakakatuwa nga po itong anak ko, muntik pa nga niyang maubos pati balat. Pagkatapos po namin kumain, si Ukasa naman yung kakain ng pakwan. Napakasarap nga po dahil malamig. Para lang po kaming umiinom na napakalamig na tubig. Nakain na nga po namin yung kalahati. Tapos yung kalahati naman po ay titira natin kay uncle yung hapon. Para matikman naman po niya yung tanim kong pakwan. Sa susunod na taon po ay dadamihan ko na yung pagtatanim ng pakwan. Tapos hindi ko na po yung pagkakapangin sa taas kundi sa baba na. Para hindi po mabilis malanta yung puno. Sayang naman kasi mga auntie at favorite pa naman ito ni Kenshi. Sobrang bilis nga lang po ng season ng pakwan dito sa amin. At tuwing summer lang din kami nakakain po nito. Pag winter naman po, wala po kami mabibilhan at napakahirap pong humanap ng pakwan. Minsan pa nga po yung anak ko ay nagkikrave ng pakwan kapag winter. Kaso nga lang po, wala po kaming mahanap na pakwan. Meron man ay napakamahal po mga ante. Hapon naman po ay nag-harvest naman ako ng mga talong. Tinignan ko nga po kung may bunga para meron po kaming uulamin ulit. Habang nag-harvest ako ay bigla pong umambo. Kaya mamaya na lang po ako mag-harvest kapag tumila na po yung ulan. Ito na nga po yung na-harvest ko ngayon mga auntie, may sitaw, pipino, talong at saka okra. Ipapamigay ko nga po pala ito sa mga kaibigan ko. Para hindi po masayang ay share po natin ito. Napakagaling nga po mga auntie dahil lagi pong may bunga yung mga sitaw ko. Kaya lagi din po ako nag-harvest. Gusto ko sana mag-preserve para kapag winter po ay pwede po ako mag-ulam ng adobong sitaw. Kaya sa susunod po na harvest ko ay ipreserve ko na. Hindi ko po alam kung pwede pero na-try ko na po yun last year. Okay naman po yung sitaw kaso nga lang mga auntie medyo may amoy
amoy po. Ang amoy niya ay parang lalantang sitaw. Pero okay naman po, basta lutuin nyo lang na maigi. Pero ako ay gusto ko po talaga mag-preserve. Para sa winter ay makapagluto ako ng adobong sitaw. Hindi lang adobo, kundi ginataang sitaw. Ay naku mga auntie, napakasarap po nun. Lalong-lalo na kapag ang daming sili, napakaanghang. Napakahilig ko sa gata, napaparami ako ng kain. Pag tila po ng ulan, ay nag-harvest na ako ulit. Sa mga gusto nga po palang bumili ng sitaw ko, pasensya na po kayo mga auntie. Hindi po ako marunong magpadala ng sitaw. Nakakahiya po, baka malanta lang. Kami nga po nagme-message sa akin na gusto daw po nilang bumili. Ala, pasensya na po kayo mga auntie. Gusto ko po sana, kaso nga lang hindi po ako marunong. Dati, nung nagpadala ako, ay nasira po yung gulay. Nahiya po ako pag ganun, kaya hindi po ako nagbebenta. Pero kapag gusto nyo po ng sitaw, ay pwede po kayong pumunta dito sa amin. Next year na lang po ako ulit magtatanim ng sitaw. Parang bilis lang po ng season dahil malapit na pong malanta itong mga tanim ko. Kaya next year na lang po ulit ako babawi sa pagtatanim ng mga gulay. So, ayan, pagkatapos ko nga po palang mag-harvest, ay hiniwalay ko na po sa dalawang supot itong mga gulay. Bibigay ko po kasi yon sa malapit kong mga kapitbahay. Para tuloy-tuloy ang blessing, ay mag-share po tayo kahit konti. Yun lang po, at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye-bye. I love you. Dadam-dam,